Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And Personal, hindi gumamit ng government money. And that's tautology. Ano ibig sabihin ng tautology? Tautology is the saying of the same thing twice in different words, generally considered to be a fault of style. They arrive one after the other in succession. Bakit sa tautology? Because they arrive one after the other means in succession. Gets? So, etong succession, etong they arrive one after the other ay inulit lang dun sa salitang in succession. Okay? Punta tayo ulit dito. Bakit siya tinawag na tautology? O, ulit natin. that her trips are indeed personal but that she never used any government money. Sinabi niyang personal and she did not use government's money. That's tautology. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng personal? Ito yung ibig sabihin ng personal. Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Okay. From her definition, sabi niya, kapag personal, hindi gumagamit ng pera ng bayan. Kapag official, gumagamit ng pera ng bayan. So kapag sinabi mo na she admitted na it is personal but she did not use government's money, it means the same thing. Because the definition of personal is not using government's money. Do you get it? That's why it's a tautology. Katulad nito, they arrive one after the other in succession. Yung succession, ang ibig sabihin nun, they arrive one after the other. That's why it's a tautology. You're saying the same thing twice in different words, in different ways. Okay? That's what it means. Parang bachelor is an unmarried man. That's a tautology. Bakit? Because the meaning of bachelor is an unmarried man. Yung an unmarried man, nirepeat ko siya dahil ang definition ng bachelor is unmarried man. Yung salitang bachelor ay tautology dun sa salitang unmarried man. Clear? So ngayon, narinig natin yung definition, right? Ito. Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. That's the distinction. Official, gumagamit ng pera ng bayan. Personal, hindi gumagamit ng pera ng bayan. But still, it can be a function of Vice President o VP or official in the sense of layman's. Clear ba tayo doon? Okay. Kaya yung sinabi nito, nung reporter na to, yung nag-ask nito, yung sinabi niya, that's a tautology. You just said the same thing twice. Personal, tsaka hindi gumagamit ng pera ng bayan. Kasi yun nga mismo yung ibig sabihin ng personal. Tandaan nyo, the working definition is, when we say personal, we are not using government's money. Ang ibig sabihin ng official is gagamit ka ng pera ng bayan. Stick to it. Kasi may magic na mangyayari dito galing kay propagandistang Yusek Claire Castro. Tingnan natin. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. Sabi niya, malinaw daw sa ulat. So ulat, ang tawag dito is appeal to false authority. Anong ulat? Kaninong ulat? Ang ibig nga sabihin ng personal trip ay hindi binayaran ng gobyerno. Appeal to false authority. Sino ang sinasite mong authority dito? Kasi ididibang umamaya yung sarili mo eh. Na personal trip ang ginawa po niya. Yeah, kinonfirm na nga. Yun nga yung sinabi ng reporter, right? Kinonfirm nga na personal. But you're changing the definition of personal. Kinonfirm nga eh. Personal. Ano argumento mo? Argumento mo malinaw sa ulat? Kinonfirm naman. Kaso iba nga lang ang definition mo ng personal. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal It's her choice pero pinapauwi mo? choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. It's not private trips. Iba ang private, iba ang personal. Dahil nagbigay ng definition, ito pakinggan mo ulit, lamunin mo. Hindi ako gumagamit to differentiate it. So, nilalagay namin doon personal
to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan ang atakihin mo, propagandista. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, Hindi naman nga personal na definition mo. Ang personal doon is the technical term kung paano mo i-declare. Ang personal is hindi gumamit ng kaban ng bayan pero nagtatrabaho pa rin siya. Anong mahirap intindihin doon mga ka-clear? Gusto mo mag-create ng dichotomy ng personal tsaka official. Ang definition nitong dalawang to, gumamit ng pera ng bayan at hindi gumamit ng pera ng bayan. But both will do its official function. Ang definition lang ng personal ay hindi gumamit ng pera ng gobyerno. Gusto mong pahatiin, pag personal, walang official. Sa layman's term yun. Dinefine naman ng maayos eh. Hindi mo lang kasi kayang i-debunk yung sinabi ni VP Sara. Kasi kahon ka doon. Kitang-kita kung gaano ka ka-incompetent may pag-argue at sa trabaho mo. Totoo yung sinabi ni VP. Nakakahiya nga sa ibang bansa. Isipin mo lang, papanoorin ng mga tao. Translate that question. The reporter asked, what is the president's plan on the rising prices of pork and chicken? Okay. Got it. And what was the answer? Well, the representative of Malacanang said they had agreement with, canned goods, sardines. They actually had an agreement that it won't raise the prices. Wait, hang on. Wasn't the question about pork and chicken? Yeah. Why did she answer about sardines? I don't know. I'm just a translator, dude. Don't kill the messenger. Oh, good point. What the F? Hindi ka na magkataka. Pati nga yung 7 pesos na bigas na pinangako daw ni Duterte. Babasahin mo na lang. Grammar pa lang, problema na to. May problema sa comprehension. Isipin nyo na lang. Nagsasayang tayo ng pera sa PCO USEC at kailangan pa natin i-explain sa kanya kung ano yung tanong para lang masagot niya ng tama. What the F ka na lang talaga. My goodness. ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya. Tapat naman nga eh. Ikaw rin magdidibak sa sarili mo kung paano siya naging tapat. Ginamit niya? Here we go with the propaganda. Akala niya, yung sasabihin niyang argumento para sa kanya. Ang OVP Facebook, ito ay parte ng gobyerno. Yeah, because it's official function. Akala mo, yung argumento mong yan ay beneficial sa'yo. Ano ba point? Ulitin natin ha. Lakad na ito, ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Akala niya, evidence para sa kanya yun. Sabi mo, di ba, maging honest, maging upfront. Kaya nga ginamit yung page. Because it is official. Akala niya para sa kanya yung argumentong yun. Lalo mo lang tinutulungan si VP Sara sa point niya. Di ba, gantong-ganto yung mga kadebate ko eh. Huwag mo akong tulungan. Magkalaban tayo eh. Huwag mo akong tulungan sa argumento ko. Tinutulungan mo si VP Sara. Kasi dapat ang pinoprove mo dyan is personal na hindi official. Bakit? Kasi, ang sabi niya sa definition niya, eto, nagtatrabaho pa rin siya. Ang personal is hindi ginagamit yung pera ng bayan. Ang official, ginagamit yung pera ng bayan. Both nagtatrabaho. Ngayon, kailangan mo i-prove ngayon, hindi ka actually nagtatrabaho ng official. Personal yung ginawa mo. Yun yung falsification, yung personal na yon para magbago yon. Teka, kung totoong ito yung ibig sabihin ng personal, bakit hindi wala ka sa Facebook na post? Ba't wala kang ano dito? Ba't wala kang ano dito? Ibig sabihin, nagpapalusot ka, VP. Kasi wala naman din niya sa sa Facebook mo eh. Wala rin naman sa official side eh. So, ibig sabihin, personal talaga yan. Hindi. Kapag sa sobrang tagal mo na nagsisinungaling, it actually destroys your memory. Yung wirings ng brain mo, it actually destroys it. Try it. Like, try it 2 months. All you have to do is lie. Yung wirings ng utak nyo, babaguhin yan. You will actually believe falsehood. Nakakala mo ang tama yun. Pero pagka in-evaluate mo logically, boom! Let's go. Personal trip, sana ay naging tapat siya. Tapat naman nga! Ginamit ka mo yung Facebook. Di ba? Oh.
sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay Eh di tapat. parte ng gobyerno, pero pang-personal trip. Binago na naman yung salitang personal trip. Personal nga, ibig sabihin hindi siya gumamit ng pera ng bayan. Gumamit siya ng Facebook, pero personal trip. Oh, anong problema doon? Yung ibig nga sabihin ng personal is hindi binayaran ng taong bayan. Anong argumento mo doon? Gusto mo kasi i-combine, i-mix yung salitang personal, meaning personal, psychologically personal, sa technical na personal. In-explain naman eh. So, magkakaroon po talaga ng confusion. Walang confusion. Explain naman yung definition. Bakit hanggang ngayon, di mo pa rin inaatake yung definition? Yung in-explain ni VP Sara. Bakit hanggang ngayon, I'm sure hindi mo rin ito itatakal sa vlogs mo. Pahiya ka dito eh. Durog ka dito. Sunog ka. Mga 1 milyong sunog. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho. Kasi nga nagtatrabaho naman yung point niya nung inamin niya. Come on, nakikita mo yung semantic play niya? Binubudol kayo sa ambiguity? Nagtatrabaho nga siya kasi nga ang official na definition is bayad ng government. Ang personal is hindi bayad. Pero both ways, nagtatrabaho siya. Gusto mo mag-create ng distinction na wala namang distinction. Parehas nagtatrabaho yun. Ang pagkakaiba lang kung ginamit yung pera ng bayan or hindi. Bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Napapanood mo nga yung ulat, di ba? Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions? Alam niya rin, no? Sinungaling lang talaga. So, iba yung trip, tsaka iba yung function, right? Kapag sinasabi mong personal trip, you're not talking about function. Alam mo rin eh, huli ka rin sa sarili mo kasi sinungalingan eh. Huli ka rin sa sarili mo propaganda. Sabi mo kanina, personal trip. Ngayon, official function. Iba yung official function at iba yung official as declaration. Ikaw rin nagsabi, oh. Huli ka rin eh. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong mag-ulat. Kaya nga may Facebook ka mo, di ba? Kaya nga ginamit yung Facebook, tama? Question. Yung pagpunta ba ni Presidente dun sa mga kilo-kilo ng drugs, illegal drugs, official function ba yan? Okay, saan nakalagay? Yung mga ginagawa ng Presidente na dumadalaw kung saan-saan, official function ba yan? Okay, may video, right? Anong ginamit? Official na ng Malacanang, right? Okay, how is that different na nakikita si VP doon sa Facebook at OVP? Anong pagkakaiba? Anong pag-uulat yung sinasabi mo? Eh yun nga mismo yung pag-uulat. Tandaan nyo, ang propagandista, sa language kayo titirahin yan. Lagi niyong babantayan ang conflation at ang equivocation, red herring at saka strawman. Well, of course, ad hominem. Ito lagi ang babantayan nyo kay Yusek. Ito lagi niya ikukumit. Okay? Ad hominem. Ano ibig sabihin ng ad hominem? Imbis na i-address yung argumento, titirahin niya si VP Sara o yung ibang tao para sabihin sila rin naman. Okay? Ad hominem. Pangalawa, red herring. Topic. Pupunta siya sa ibang topic. Bakit kayo nabibiktima? Dahil yung sinasabi niyang topic is important din. Kaso out of topic ngayon. Kaya ngayon sa inyo, lalo sa mga bobong ka-clear, tinatanggap nyo naman. Isipin nyo kung ako na-offend sa argument, sa debates, ng why do you keep moving the goalpost? Why do you keep changing the topic? It's annoying. You're offending me that way. I'm not stupid. Iniinsulto mo yung intellect ko by using these fallacies against me. Kung ako na-offend sa debate ko ng ganon, kayong taong bayan na nagbabayad dito sa taong to, hindi kayo na-offend? Hindi kayo na-offend na tatanungin sa isang bagay ng issue, tapos iba yung isasagot? Yan ang gagamitin niya, ad hominem, red herring, strawman, gagawin niyang absurd yung sinabi ni VP. Ganyan. O kaya kahit anong tanong. Yan yung mga babata niya, equivocation, meaning, yung isang salita, pabago-bago yan ng meaning. Alam mo ibig sabihin nun? Naalala niyo yung sa case, sa 17 na OFW sa Qatar. Ang sabi niya, may kaso. Tama? Pero sabi, tinanong sa kanya, ano po yung kaso kung hindi na ituloy? Ang ibig lang daw sabihin nun is, ganyan naman tayo mag-usap eh. Anong kaso? Equivocation. Isang salita, isang term, iba-iba meaning. Kapag kami nakita kayong ganon na nakipag-argue sa inyo, isang word, tapos iniba-iba niya yung meaning, intellectual dishonest yun. Deceiver. Sunod, conflation. Dalawang magkaibang idea, pinagsasama niya. Like for example, personal and official.
Ang personal, doon sa technicality niya is hindi gumamit ng kaban-bayan. Kapag official, gumamit ka ng pera ng gobyerno. Ano ginagawa niya? Ginagawa niya yung personal sa layman's, sa lay people is minimix niya sa personal na dinideclare ni VP Sara sa mga ginagawa niya. Pinagkasama niya yung dalawa. Why? To confuse you. Hindi ko alam, guys. Okay ba yung moral compass nyo? Why are you not insulted with this kind of bullshit? I don't get it. Hindi ba kayo naiinsulto? Hindi ba kayo na-offend na iniinsulto yung intellect nyo? Kasi for me, it's offensive. You can insult me sa physical core, whatever, but I take seriously yung arguments, yung mga sinasabi mo, I take seriously yung mga bagay na yon. And then once I actually smell this deception na ginagawa mo, I get offended. You're deceiving me. I hate that. Kaya yung mga liars, those are my favorites. And she's one of them. My goodness. I don't know. Siguro yung morals nyo desensitized na. Yung moral compass nyo is nag-misfire. Would you really like your friends, your loved ones, lying to you? Of course, walang taong matino sa nagsabi na, oo, okay sa akin yan. How about this? Payag ka ba nagsisinungaling? Okay lang ba sa'yo nagsisinungaling sa'yo yung tauhan mo? Because that's who they are. They work for us. And they're lying to us. Why? Hindi ko maintindihan. Ba't hindi kayo na-offend?